So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron daw pong isasampang kaso dito po sa ating bubitang vice presidente na si Sara Duterte. At sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na itong kasong sasampang nga po kay Sara ay posibleng magiging daan para po mabuksan itong mga bank accounts na nakakahalaga nga po ng bilyong piso ng pamilya Duterte na sinasabi na di umano na galing sa mga drug lord. So alam naman po natin no na ngayon po nagkakanda hetot-hetot ng atong Duterte camp. Kasi una, si Bongo nakasuhan po ng plunder. So non-bailable case po 'yon. Si Bato de la Rosa, paparating na po yung kanyang arrest warrant sa ICC. Ngayon po, si Sara Duterte, mauhubaran na po natin ang kanyang bank accounts niya. So ngayon, ito. Galing tong Billionaire News Channel. So sabi dito, okay, may pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Okay. Actually, mga kababayan, no, kung tinuloy na lang po sana ni Chis Escudero yung impeachment trial, edi sana nabuksan na po yung bank accounts ni Sara. Doon po talaga ako nagtataka eh. Kasi ayun po, doon po talaga doon po talaga yung magiging endgame nito eh. Pag nabuksan po yung bank accounts ng mga Duterte at totoo nga po yung sinasabi ni Trillanes na meron silang billion of pesos na galing sa drug lord, tapos na yung usapan dito. Di ba? So para makuha natin yung point, no, ito yung report ng Billionaire News Channel. Sige. May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Abangan natin to. Next week na pala to. Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Yun. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. So it's not just the pesos. 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Okay, so ngayon, no, binabanggitan naman po ni Trillanes na bilyon. So tandaan po natin, no, yung isa po sa malakihang kurakot sa Pilipinas, nung panahon nga po ni Napoles, million po ito. Diba? Yung kay Napoles, diba? Million of pesos lang yan eh. Pero grabe pala itong panahon ni Digong. Diyan pala nagsimula ang nakawan na ang pinag-uusapan na bilyon. Grabing pambababoy ng mga Duterte sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ito yung gusto kong sabihin dito, no. Okay, ito yung sinasabi ni Trillanes eh. Ito, yan. So pasensya na, medyo malabo yung kopya ko ha. So ito nakakahalaga ito ng 2.4 billion pesos. Ito yung sinasabi na bank accounts nga po ng mga Duterte. At nakapangalan ito kay Sara at saka kay Digong. Oo. Alam nyo, natatawa lang ako. Ito naalala ko lang bigla, no? Natatawa ako dito kay Greco Belica eh. Sabi ni Greco Belica nung sinampa niya ng kaso si Bongo, minuniniwala pa ba kay Trillanes? Oo, marami. O mas marami lalo ngayon kasi napatunayan po natin na totoo pa rin mga sinasabi ni Trillanes. O dati na panahon ni Digong, si Trillanes po yung isa sa mga pinagtatawa ng senador sa Pilipinas. Totoo naman yun. Pero ngayon mga ka-streetwise, no, ang tumatawa na lang po kay Trillanes is yung mga bobong mga DDS na lang. Di ba? Actually, napaka-engot talaga ni Greco Belica, no? Kasi isipin nyo, tanungin mo ba naman kung may naniniwala pa ba kay Trillanes? Si Trillanes nga nagpakulong kay Digong? Di ba? Hindi ka maniniwala?
sa tao nagpakulong kay Digong. So ngayon mga kababayan ito, no? Tignan nyo to. So ito nga po yung bank accounts na sinasabi nga po ni Trillanes. Ito actually listahan lang yan eh. So ngayon, kung tatanungin nyo nga po ako kung active pa yan, active pa po yung bank accounts po na yan. So meron po kasing nagbigay ng deposit slip dito, May 22, 2025. So ngayon taon lang po ito. So merong 500 pesos na nagbigay or nagdeposit po sa bank accounts po na yan. And then, nakapangalan po talaga yung mga bank accounts mo na yan kay Digong at saka kay Sara. Okay. Ay, ito pala yun. Yan. So, ito pala yun. Hindi ko napakita. Ayan yun. Ayan. Okay. So, ayan ha. Ayan yung bank account to. Oh. Yan. So, ano yan? BPI, no? BPI. Oo. So, ngayon, baka sabihin na naman ng mga babang mga DDS, wala na yan. Kasi, ano pag na-withdraw na? Hindi Kahit withdrawin po nila yan. May paper trail yan. No? Merong ano yan Merong statement of accounts po yan. Kahit withdrawin nila lahat ng nakalagay dyan. Meron pong trail kung ilan yung pumasok na pera at ilan po yung nag-withdraw. So, ano ba? Mga wala kasing bangko itong mga DDS kaya hindi nila alam, no? Kaya, so ngayon, next natin, no? So, sabi dito, yan, ito. Alam nyo kasi mga kababayan, no? Kaya po hindi po kasi babuksan-buksan yung mga bank accounts ng mga Duterte po na yan. Nagtatago po kasi itong mga Duterte sa Bank Secrecy Law, no? Kasi yung Bank Secrecy Law, itong Bank Secrecy Law mga kababayan, dapat po ito po ay poprotekta sa mga depositor. So for example, 'di ba isa kang pribadong tao? 'Di ba? Ini-encourage po kasi ng Bank Secrecy Law yung confidentiality ng mga depositor. Kaya po ginawa yung batas po na yan para protektahan po yung mga depositor. Yun nga lang po ang nangyari dito, no? Ginagamit ito ng mga politiko para itago po yung kanilang mga bank accounts. Ginagamit po yung Bank Secrecy Law po na yan. So, ito yung sabi ni Digong, no? Kaya ayaw niyang buksan. Rodrigo Duterte reluctant to sign bank waiver. Here's why. So, actually, ito yung mga palusot ni Digong nung nakaraan Sabi niya dito, no? So, Duterte explained, ganito lang yan, sir. May one purpose. Isa lang bakit ko i-produce yung bank accounts nga, no? Ang problema, yung bank account na yan, hindi lang sa akin yan. Pati asawa ko. So, I cannot waiver right to secrecy. Ako, wala akong problema. Kita mo, bolero talaga to yun. Bolero talaga to, no? The problem is joint account. Yan Actually, sinungaling talaga to mga kababayan. So, I have to ask my wife to appear here and to ask her if she's ready to waive the Bank Secrecy Law. Una mga ka-streetwise, no, hindi naman po natin hinihingi yung bank accounts ng mga ni Abansenya, yung first kabit nga po ni Digong. Hindi po natin hinihingi yung bank accounts ni first kabit Abansenya. Ang hiningi po natin yung bank accounts lang po ni Digong tsaka ni Sara. Kasi po, ang nakalagay po dito sa deposit slip, Rodrigo Duterte, Sara Duterte. Wala namang nakalagay na hanilet dyan So malinaw dito na palusot niya lang po ito para hindi po talaga mabuksan itong mga bank accounts po na yan. Kasi on the first place mga kababayan, no, nakapagtataka naman po talaga na magkaroon po ng, magkano to? Tinan ko nga, 2.4 billion? Malabo yung copy ko, pasensya na. Pero nakakapagtaka naman po talaga mga kababayan na magkaroon po ng 2.4 billion pesos sa bank account ng pamilya Duterte. Magkano na ba sweldo ng mayor? Ngayon, magkano ngayon? 180,000? 150,000? Sweldo ng mayor? Magkano sweldo ng presidente? 300, 400,000? Kasi presidente nga si Digong, di ba? Kahit na magtumbling-tumbling sila dyan mga kay-streetwise, kahit na magbukeng-kang dyan si Sara Duterte at ipaamoy niya yung mabaw niyang kilikili sa buong mundo, hindi po talaga aabot ng 2.4 billion yung pera nila. Pera lang kung meron itong ibang pinagkuhanan. Si Manny Pacquiao nga 1 billion yung asset niya. Yung salin niya, 1 billion. Ang mga bilyar, 1 billion din. 1 billion pesos din po yung asset ni Cynthia Villar.
Base sa salin nila noong 2020. Ay mga negosyante yun. Si Pacquiao, international, di ba? International champion yun. Tapos ito, mayor, ang sweldo 150,000 a month. Presidente, 300,000 pesos a month ang sweldo. Aabot ng 2.4 billion yung pera sa bank account. Napakalabo naman nun. O yan kasi ang problema sa mga bobong mga DDS. May ebidensya mga kababayan, pero bakit ayaw din yung makita yung katotohanan? Ako sinasabi naman natin no, na syempre ako medyo skeptical pa rin po ako yun sa mga nilalabas ni Trillanes. Paano natin malalaman na totoo? Yan, imbestigahan natin. So, paano natin maimbestigahan yan kung ayaw ng mga Duterte? Kayo mga bobong mga DDS, bakit ayaw nyo rin imbestigahan? Isa lang malinaw dito, ayaw nyo ng katotohanan, mga buwakan ng ina kayo, ang tatanga ninyo. Tayo kasi mga ka-streetways, no? Tayo po sa totoo lang po tayo. No, pag ito po, no, may ganyang same issues po sa ating Presidente Bongbong Marcos, babatikusin din po natin. Yan ang ano eh. Pero by the way, no, ang point natin dito, kasi may sinasabi si Trillanes, no, na sa kaso daw po na paparating, posibleng mabuksan yung mga bank accounts ng mga Duterte. So ngayon, tinignan natin kung paano ba mabubuksan yung mga bank accounts po na yan. So may exemptions po kasi yung bank secrecy law, mga kababayan. So sa pamamagitan nga po ng anti-money laundering sa AMLAC. Sabi dito, no? Okay, investigations, no? The Anti-Money Laundering Investigation, no? The Anti-Money Laundering Council can examine bank accounts with court order if there is probable cause of a connection to unlawful activity or money laundering offense. Yan, so ito yung binabanggit nga po ni Trillanes na sabi niya ombudsman eh. Pero, kailangan hanapin ko nga kung ano ba mo pwedeng gamitin dito. Yan, mukhang ito lang po ata yung nakita natin, no, na posibleng paraan para mangialam nga po yung anti-money laundering dito. So, yung AMLAC sa mga bank accounts nga po ni Sara, no. So, alam naman po natin, no, na ombudsman, Boying Rimulya, na posible nga po itong mag-file ng case, pwede mag-proceed yung kaso sa Sandigan Bayan, and then pag may probable cause, pwede na pong utusan yung AMLAC para buksan itong mga bank accounts nga po ng mga Duterte. So, yun, kung ngayon, kung mga streetways, no, kung napigilan nga po yung pagbubukas nga po ng bank accounts sa impeachment trial ni Sara, at least po dito, mukhang may chance po tayo. Di ba sabi naman po natin, di ba, nung nakaraang impeachment trial ni Sara, na mukhang hindi matutuloy, di ba? Sabi, sobrang desperado na nga natin eh. Di ba sabi na nga natin, kahit wag nyo nang i-impeach si Sara, ituloy lang yung hearing. Nakita lang namin yung mga bank accounts po na yan. Di ba? Yan ang sinasabi na natin nun eh. Kasi alam naman po natin, di ba, na ang mga senador po ngayon natin, mga Duterte. So, malinaw naman kung bakit ano yung dahilan, di ba? Kay Joel pa lang, no? So, ayun na nga sinasabi natin dati, na kahit na i-acquitting niyo si Sara sa impeachment, kahit na manalo si Sara Duterte sa impeachment trial, okay lang yan. Ang importante, makita po ng taong bayan, yung laman po ng mga bank accounts po na yan. Kasi ayan po yung pinaka-endgame natin. So, importante makita to ng taong bayan. So, mukhang matutuloy po ito sa pamamagitan nga po ng pag-file nga ng kaso next week daw eh. So, abangan natin to, di ba? So, yun mga ka-streetways. So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa kasong paparating nga po laban kay Sara Duterte. So kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng mabuksan yung mga bank accounts po nila na nakakahalaga nga po ng bilyon? Di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.